dapat rin pong abolisin yung travel tax na iyan. Sapagkat wala pong pakinabang yan, iyan po ay lumalabag sa ating konstitusyon. Ini-impair po niyaan ang kakayahan ng ating mga kababayan maglayag sa ibang bansa. Ano nakalagay sa konstitusyon natin? Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health. Ganito ha, sabi po ng ating batas, isasalin ko na po sa ating wika. Hindi po dapat limitahan ang karapatan ng mga mamamayan para maglayag. At ito po ay malilimitahan lang kung merong interest of national security, Seguridad ng bansa. public safety, Ayan, seguridad ng publiko. public health. Wala naman pong travel tax. Saan nyo nakuha ang travel tax? Basta't hindi kayo nagbayad ng travel tax, hindi po kayo makakapunta dun sa loob ng departure area. Sino na naman nakaisip niyan? Palpak na travel tax na yan. It is unconstitutional. Kasi ang travel tax po, titignan natin ang diwa nun. Kung hindi kayo nag-travel tax, ano mangyayari? Hindi kayo papayagang umalis. At kung hindi kayo papayagang umalis, nasaan ang base? Kasi po ang pinag-uusapan natin, konstitusyon. Pinakamataas na batas sa Pilipinas na hindi pwedeng i-violate ng isang legislative statute lamang. Ang daing pinapataw sa mga mamamayang Pilipino ng gobyerno itong kung ano-anong mga tax. Tapos walang aircon yung airport. Ang travel tax ay exclusive lang sa air travel. Ito ay sa Presidential Decree number 1183 noong 1977 pa. Nako, napakatagal na pala niyan. I-abolish na yan. Wala man lamang pagbabago. Tanggalin na din yan. Correct. Tsaka buti sana din kung nararamdaman natin yung napakagandang serbisyo sa ating mga airports. Oo. Yan pong travel tax, Secretary Recto, burahin nyo na po yan. At kung nasa batas yan, amyendahan nyo